It is common knowledge that political and social climate enhance the chances of a few to amass to control wealth. Money becomes a status symbol of power influence, but only if you hold the country's economy in the palm of their hands. Magandang umaga sa inyong lahat. At bago tayo magpatuloy, tayo muna magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Ating babasahing talata ay mga talata ay hango mula sa Matthew chapters 13, Matthew chapter 16 verses 13 to 15. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, who do people say that the Son of Man is? And they said, some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. May the Lord add blessing to the reading of His word. That was a very interesting na pagtatanong ng Panginoon. No? Ito yung panahon na kung saan ay nasa kalagitnaan na ng ministeryo ang ating Panginoon Hesus at masusi niyang tinututukan yung kanyang mga disipulo sapagkat nalalapit na yung araw na kanyang ah, matatapos yung kanyang ministeryo sa lupa. Kaya tinitiyak niya, sabi niya, ano ba sa tingin niyo? Sino ba? Sino ba ang Son of Man? Sino ba yung anak ng tao? Yun nga po, no? Paulit-ulit niyang tinatanong. Pero si Pedro, si Simon Peter, napakaganda yung sinabi niya, ikaw ay si Kristo, anak ng buhay na Panginoon. You are the Christ, the Son of the living God. So ang tanong sa atin dito ngayon ay, sino ba si Kristo sa ating buhay? That is a big question that we have to answer. Kasi marami sa atin or kasama ko diyan nung araw no na no kung saan ay hindi pa ako nagpapasakop sa Panginoon. Alam ko mayroong Kristo, alam ko andiyan si Jesucristo, alam ko namatay siya sa krus at alam ko namatay siya para sa kasalanan ng tao. Pero malayong-malayo si Kristo sa puso ko, no? Ganun po ang marami po sa atin. Kilala nila si Jesus, pero si Jesus ay nasa isipan lang nila, no? Paano mo masasabing nasa puso mo si Kristo? Yan po yung isang karagdagang tanong. Sapagkat kung susuriin po natin, napakaraming tao nagsasabi, yes, I know Jesus. In fact, sa social media, mayroong ganong interview, di ba? Do you know who Jesus is? Do you know who Jesus is? Yung mga tanong. Pero karamihan, makikita natin, maramdaman natin na si Kristo ay just a figment of their imagination. Nasa isip lang nila si Jesus. Bakit kamo, katulad ng sinabi natin kanina, paano natin masasabi na totoo si Kristo sa buhay natin? Ang kasagutan po diyan ay nasa sa atin din po, no? Parang ano po 'yan parang isang bagay po na yung proof of his existence depends on how we perceive God is and how his presence in our lives transform us. Yun po yun Yun po yung susi po doon. Kung walang transformation, wala po si Kristo. Wala pong personal na ugnayan sa Diyos. Pero kung ang buhay ay unti-unting nababago at unti-unting naging ayon sa wangis ni Kristo Jesus, sa wangis ng Diyos, yan ang totoong patunay na si Kristo ay nasa ating mga puso. At daragdagan na po natin, ano po, sapagkat mahirap po maging isang mananampalataya maliban na lamang sa tulong at gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan po ang totoong kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng ating puso, nagbabago ng ating mga buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong palaala sa amin
at maging sa tanong, Panginoon, sino ba si Kristo sa aming pong mga buhay? Lord, maraming salamat at alam po namin, O Diyos, na inyo pong naisin ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng isang personal na ugnayan sa inyo, O Diyos. Magkaroon po ng personal na lakarin, Panginoon, O Diyos, na sa bawat sandali ng aming buhay, ikaw ang naghari. Ikaw, O Diyos, ang siyang nagtumitimo ng aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat. Tulungan niyo po kami para sa iba po sa amin na hindi pa po nagkaroon po ng gano'ng ugnayan sa inyo, na magkaroon po ng personal na lakarin sa inyo, O Diyos. At ang buhay ay mababago at tunay nga ang lahat ng tao sa paligid ay mapagsasabi na nasa atin, nasa amin ang Diyos, nasa buhay ng bawat isang mananampalataya si Jesucristo, ang Diyos na buhay. Salamat po. We pray for those who are still coming in. We pray for a stable internet connection. And I pray, Father God, that for today's session, Lord Father, we will be learning some more that will form part of our understanding what our role is in the spa industry. And Father, that may, whatever it is, the learnings we have, Lord God, be replicated and many other people would also benefit from it. Maraming salamat, Panginoon. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so there you are. Maraming salamat po muli at andito po tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating leksyon, no, ng ating aralin at tayo ngayon ay mag-uusap patungkol sa spa sanitation and hygiene standards, no? At ang kanyang subtitle ay A Philippine Compliance and Safety Lecture. So, ano ba ang tinatawag nating spa sanitation? Ano ba ang tinatawag nating hygiene standards, no? So kung dito po natin titingnan, bago tayo magpapatuloy, by the way, ang ating lesson objective for today is to help identify key Philippine laws, which is PD 856, no? And yung DOH regulations through the implementing rules and regulations governing spa sanitation. Pangalawa, distinguish between cleaning, sanitizing, and disinfecting. Ano ba yung pagkakaiba ng tatlo? No? Definitely, hindi po pare-pareho po yung tatlo. Cleaning, magkaiba yung cleaning, sanitizing, and disinfecting. That we will be tackling in a little while. At ang sumunod naman, recognize legal requirements. Ano ba yung mga legal na mga requirements sa ating spa? No? Kung tayo po ay nag-ooperate ng spa, patungkol po sa mga permit at patungkol po sa mga health certificates. Okay. So ang sumunod po ay execute proper distinction between protocols for tools and surfaces. Ano ba yung mga paraan na kung saan ay kailangan nating sundin, no, ayon sa gabay ng ating kagawaran ng pangkalusugan. And analyze real world Philippine case studies, no. So titingnan po natin yung mga cases na kung saan ay totoong nangyari at ano naman yung matutunan po natin patungkol dito na kung saan ay ma-apply po natin sa ating pong kanya-kanya pong mga spa. Okay. So moving forward, by way of introduction, ang sabi po dito, why this matters now? Bakit mahalaga maunawaan natin ang patungkol sa mga bagay ng hygiene, ng sanitation? Based dito sa ating slide, may ang nakasaad dito that the Impacts Wake Up Call, ito'y nangyari noong 2024, as spa was closed for operating without a business permit, a sanitary permit, or environmental clearance after a client tested positive for Mpox or yung Mpox na yan na virus. 28 people were immediately quarantined. So yun po yung sinasabi po natin that this is a classic example na kung saan ay ang isang ganitong uri ng paglaganap ng virus, no, na deadly virus at that, na dahilan po sa yung nag-ooperate po ng spa na ito ay wala pong kaukulang business permit, wala din po silang kaukulang sanitary permit, no. Ibig sabihin po noon hindi nila alam ano yung mga dapat gawin nila, yung mga precautionary measures para hindi magkaroon ng ganitong problema, sapagkat nakita po natin na 28 katao ang na-quarantine dahilan po sa ganitong kaso, no? So
the reality, it says here, the reality, sanitation is not just about looking clean, but it is a legal, ethical, and public health responsibility. No, hindi po ito surface level. Hindi po ito pang ibabaw lamang, hindi po ito palamuti lamang. Ito ay isang bagay na legal, isang bagay na ethical at public health na responsibilidad ng bawat spa operator. Now, ano po yung learning nugget po natin? We can see here that in the Philippines, malinis, no, quote unquote, legally means sanitized and disinfected. So which means hindi lang ito visually spotless. Hindi po ito yung nakikita lang na malinis naman, okay naman, pero pag ginanon mo sa daliri mo ay meron pong mga alikabok, no? At hindi lang po 'yon. Meron po siyang hindi po siya properly sanitized at wala pong disinfection procedures na sinusunod. So, ayan po yung mahalaga po niya, no? Kasi ang ating pong sa spa setting po natin, marami pong taong pumapasok. Iba't iba po yung kanilang mga kondisyon, no? Hindi po natin alam kung ano po yung mga dala-dala nila mga mikrobyo. Kaya kung hindi po tayo maingat, magkakaroon ng contamination sa loob ng ating spa at unfortunately or fortunately, tayo din po ang maapektuhan. Ano po? Hindi lang po yung ating health, kung hindi maging ang sales ng ating business. Kaya mahalaga po na pag-aralan po natin ng maigi at tingnan po natin paano po natin masusunod yung pamantayan po ng ating kagawaran ng pangkalusugan. Okay, so in here we can see that there are 4 levels of clean. Ito po yung level ng kalinisan, no? Understanding the difference is critical for DOH compliance. So dapat unawaan natin, alamin natin ano yung kanyang pagkakahalintulad o maring pagkakaiba. Level definition and the spa example. Okay. Cleaning removes visible dirt, debris by the use of soap and water, wiping oil off a massage table before disinfection. So, ibig sabihin po nun yung paglilinis ay ano po yung the word cleaning itself means removing any visible dirt. Yung nakikita agad natin, no, na alikabok, nakikita natin na kalat, no? At nalilinis natin sa pamamagitan ng paggamit ng sabon at ng water. No, so yun po yun or pagpupunas po ng massage table bago po magkakaroon ng disinfection. Sanitizing reduces germs to a safe level. Hand sanitizers, surface wipes between clients. So, yung sanitizing ay tumutulong siyang yung mga germs ay mailagay sa isang level na safe, no? Kasi hindi mo naman masasabing 100% na wala na germ free, no? Kasi meron talagang germ na kapakalat-kalat po diyan kasi yung germ ay hindi lamang po nasa surface but sometimes the germs are also aerobic, no? Ibig sabihin po lumilipad na sa air po siya, nasa hangin po 'yan. Okay? And what else? Sabi po dito, disinfecting, these are the definition by the way, ano po? Disinfecting destroys most harmful organisms. Paano po siya sinisira? Ano po yung sinisira po niyan? Mga harmful microorganisms. And later you will find out in our discussion on the microbiology and pathology, may mga organisms naman na friendly sa katawan po natin, no? Hindi naman po lahat ng mga microorganismo ay masama at nakakasira. There's some that are helpful. However, dito po sa ating pong pag-aaral, ang ating pong target ay mga harmful organisms and through the use of chemicals, tayo po yung nagkakaroon po ng disinfection. Okay? So ano po yung standard procedure? Sabi po, submerging tools in disinfectant. So pagbabad po ng mga gamit natin sa ating pong spa na kung saan ay ito ay ibababad sa disinfectant to make sure the harmful microorganisms are destroyed. Okay? So ano po yung learning nugget po natin dito? Cleaning must always happen before disinfection. Oo, tama po yun. Ano po? Bago po magkakaroon po ng disinfection process, kailangan po tayo maglilinis muna. Bakit po? Because dirt blocks the disinfectant. No, so siya po ay hadlang po sa efficacy ng ating pong disinfectant kapag po ito po ay nababalot pa rin po ng dumi. Okay? So
we have already discussed, 'di ba, yung what the difference, balikan natin kanina, cleaning, sanitizing, and of course disinfection and sterilizing, no? So dito po yung sterilizing destroys all life including the spores, autoclave, rare in basic spas as required for skin penetrating tools. So normally po nasa level lang po tayo ng cleaning at disinfection, cleaning, sanitation, and disinfection. Sterilizing is more if you, lalo na yung mga dentista, gumagamit po sila ng mga gamit na nilalagay po sa bibig, and that really requires ano po, talagang masusi pong sterilizing process. Okay? So ayun po. Now, ano po yung ating Philippine Regulatory Framework? What is the Philippine Regulatory Framework when it comes to hygiene and sanitation? Meron po tayong iilan-ilan po, pero po ang talagang makikita po natin po dito ay patungkol dito po sa Presidential Decree 856 wherein our massage and sauna bath establishment provision or chapter can be found. Ano po? Ito po yung code on sanitation. So the PD 856 is the primary law which covers sanitary permits and employees and health certificate. So ito po yung ano po yan, ito po yung pangunahing batas, no, na sa ating pong gawain bilang mga massage therapist ay meron pong kaukulang kinapangangailangan ng pagkakaroon po ng sanitary permit and employee health certificate. Now, if you remember in our discussion earlier on, sabi po natin, di po ba, pagdating po sa PD 856, yamang ito po ay Code on Sanitation of the Philippines, even sa Chapter 13 na may patungkol sa pagmamasahe, kung susuriin mo na maigi, napakadetalye, no? Yung papaano yung ayos ng spa, papaano yung vermin control na sinasabi, no? Pag sinabing vermin, ito yung patungkol sa mga mga kulisap, no, na maaring pumasok sa ating spa establishment and how to control them. And of course, the ventilation, kasi kailangan may exhaust para yung hangin po, yung mga airborne diseases or mga airborne na mga microorganisms could be eliminated. No? So may mga ganun po kadetalyado po yon. Ano po? So that's the first one. Presidential Decree 856 signed by President Marcos sometime in the early 70s, 1970s. Yung pangalawa po ay yung DOH and DOT, no? Issue specific guidelines for hygiene. Halimbawa po yung mandatory use of the 70% isopropyl alcohol. Di ba sinabi po natin, when you present yourself for the oral practical exam sa DOH, we're talking of the exam ng DOH, kailangan po ang ating pong issue-showcase ay 70% isopropyl alcohol over the one that's 40% isopropyl alcohol. 40% isopropyl alcohol is a lot cheaper but less effective kumpara po sa 70% isopropyl alcohol. Now, TESDA has also come up with its own standard, no? At kung saan ay meron din po siyang mayroon siyang compliance, no, with regards to the sanitation code. So later we'll discover that, no, ano ba 'yon. And of course, number 4 is the local government, whether that's the city and the municipal government, no? So the LGU. Ano po yung ginagawa po ng LGU? Ang LGU po ay siyang nagbibigay po ng mga karampatang mga clearances such as the barangay clearance, of course the mayor's permit and the sanitary permit. So ito pong layunin po ng ito ay para magkaroon po ng ngipin yung kampanya laban po sa mga ganitong harmful microorganisms, no, upang maingatan po hindi lamang yung mga manggagawa, higit sa lahat po yung mga kliyente na tumatangkilik po ng industriya. Okay. Now let's move on to the next slide. And in this slide we can see that meron ang kanyang pamagat ay the big three permits you cannot skip, no? Ibig sabihin po no, tatlong mga mahalagang mga mga lisensya na hindi natin pwedeng maiwasan. Una sa lahat, nabanggit na natin kanina, di po ba? Mayor's permit or business permit,
permit which allows us to operate commercially, no? So pagka kayo ay meron pong spa establishment, kung kayo po ay meron pong spa setup, kailangan po nating kunan po ito ng mayor's permit o ng business permit. And if you recall kanina, when we talk about the impact sa case sa isang spa, it was found out that that spa does not have the necessary mayor's permit and even the sanitary permit. Ang pangalawa ay yung sanitary permit. Sino po nag-i-issue ng sanitary permit? Definitely yung local health officer or the LHO. O local health officer ng city, local health officer ng municipality. Okay? At ang kanyang validity ay 1 year at ito'y nagtatapos sa last day of the year, December 31. At ito po ay may pangangailangan po ng lab test results such as the X-ray, the fecalysis and so on and so forth. But let me warn you, katulad po na babanggit po natin, bawat LGU po kasi may kanya-kanya po interpretation when it comes to issuance of sanitary permit, no? Iba-iba po yung kanilang although may mga basic guide sila, but the others meron silang dinadagdag o minsan naman meron silang inaalis. Okay? So that depends on the wisdom of the local mga local legislative bodies. Okay. Okay, ang pangatlo is the DOE Certificate of Registration. Ito naman po ay required para sa mga nagiging or mga nais o mga nagkakaroon po ng lisensya, no? Requirement po 'yan sa license at hindi natin maiaalis po 'yan sapagkat tulad po ng sinasabi po natin sa buong industriya po natin, sa buong Pilipinas, sa industriya ng masahe, wala pong spa na makapag-ooperate without anyone, no? Or without a holder of a valid certificate of registration. Ibig sabihin po na ang taong walang pwede mag-operate po ng spa without someone who is licensed by the Department of Health. The reason for that is that they were expected that they are going to be the one to oversee yung ang tawag po niyan, yung sanitary health and sanitation control doon sa spa establishment. Now, learning nugget. Okay, tulad na banggit natin kanina, the Quezon City Impact Spa was closed because none of these permits were present at the time of their inspection. Kaya yun nga po, no? Lagana po yung contamination na nangyari po sa spa na yan, and I do not know kung binayagan po sila mag-open uli. No? So that's what we're saying. Once you miss any of this, and if something happens, then the government comes in, the LGU comes in, and they do yung investigation, and once it's found out na you lack all these requirements, then definitely your shop will be put to will cease to operate. Okay, so that's about the physical requirements. Now, what about the personal health requirements? The health certificates must be updated regularly and clipped visibly in the upper left front of the uniform. Okay? Question, is this being followed by all LGUs? Well, like what I said, it depends on how strict the local health officer is, no, when it comes to this. Pero yung nga po, ang purpose po ng health certificate, hindi po to yung medical certificate, kasi baka magkakaroon tayo ng confusion. Magkaiba po yung medical certificate over doon sa health certificate. Health certificate is one that is being clipped sa uniform ng massage therapist, at habang siya nagmamasahe, ito'y patunay na siya po ay nagkaroon po ng updated po yung kanyang certificate issued by the LHO, no, the local health unit ng government, ng municipal and city government. Patunay na ito po ay updated po at mayroon po siyang ang tawag po niyan, mayroon po siyang karapatan na mag-perform po ng massage, no, given the sanitary permit or the health certificate that was issued upon him or her. Okay, so ang sumunod po ay ang STD clearance, no? And this one is required every 2 weeks from DOH accredited clinics. Now,
Like what I said, depende pa rin po yan. But one thing, for me, classic example is Quezon City, napakahigpit po niya, no, pagdating po dito. Kaya naikwento ko sa inyo na pinaglalampa nga yung mga commercial sex workers doon sa mga massage therapist, no? Because maybe to the LGU, walang medyo blurred na yung demarcation line between what is the yung legit ba o hindi legit at ano ba yung may sexually may involvement po ng commerce, ano ba yun? Ah, gawain po ng mga commercial sex workers sa sagisaan man nagmamasahe. Kasi po sa atin na magmamasahe, malino naman po, di po ba, pinagbabawalan nga tayo ng DOH na ma-engage sa mga bagay na maliban na lamang sa may kinalaman po sa pagmamasahe, no? So if you are massage therapist, definitely you are not allowed to do commercial sex activities. Okay? So ayun po yun. Yun po yung pangalawa. And yun nga po yung aking heads up kanina. Depende pa rin sa local government unit, no? So if you are putting up a spa, then you really have to find out, you have to check kung ito po ba ay nangyayari po sa inyo pong locality. The third one is hand washing protocol. Okay. And before I proceed to that, alam nyo ba na sa World Health Organization, mayroon po silang statement na nagsasabi that the most or the utmost way to help combat the spread of disease. Pag sinabing combat, ibig sabihin para labanan po ang paglaganap po ng disease o ng mga nakakapinsalang mga microorganisms ay sa pamamagitan po ng hand washing, no, sa pamamagitan po ng paghuhugas ng kamay. Now, DOH mandates washing with soap, water, and 70% isopropyl alcohol. When would that happen? Before the massage and after the massage session. Before the start of the work and after the work? No, it should be before any massage session with a client and after the same massage session. So kailangan po yun, no? Kaya lang po, may option po tayo po rito. Hindi po nahulugan na at all times kailangan may sabon, may water, at may isopropyl alcohol. It's either you use your hand in washing your hand either with the use of soap and water or with a 70% isopropyl alcohol. Okay? So ayun po. Prohibited. Masseurs are strictly forbidden from bathing with clients. Okay. So ito ngayon ay pinagbabawal na unless nga tulad sinasabi po natin kapag yung permit po ay sauna bath establishment kasi po yun po yung yun po yung isang bahagi po ng sauna service. Pero po dito, malinaw na sinasabi, pinagbabawal na makipagsabayan yung therapist doon sa pagpapaligo ng client. Okay? Pero yun nga, that's a very gray area for me, no? Kasi once naroon po kayo sa cubicle na yan, 'di ba? Shower 'yan eh. So what would stop the water from falling on you kung malapit ka din at hinahagod mo yung client mo if you are a sauna bath attendant, no? Pero praise God kasi wala naman masyadong gano'n, no? Kasi luging-lugi sila dahil ang overhead talaga when it comes to sauna bath is napakataas because of the water, because of the electricity that's being used to operate the sauna. Okay. So ano po ang next one? Now, let's proceed into the science of infection. Okay? So, under the program natin sa ating pong sa LMT training and review, we would be talking about this type of infection control program under po yan sa microbiology and pathology na topic. Pero suffice to say here in our discussion, sabi nga dito, direct transmission means physical contact, no? Ito yung paraan po ng pagkalat po ng mga harmful microorganism. When you say direct transmission, ito po yung halimbawa pag facial po ng iba sa atin yun po direct po yung kanyang contact doon sa client, no? Kung ang parte ng bahagi ng client na minamasahe po natin ay infected, then definitely we would have the direct transmission, no? So infected din po tayo. Unless otherwise, like what I have said kanina, mayroon po tayong karampatang prevention mechanism na hindi po tayo magkakaroon po ng contamination.
The next one is the indirect transmission. Ano po yung sinasabing indirect transmission? Ibig sabihin po noon, ang contaminated object po ang siyang pag nagamit po ng therapist, then yung po no, either the therapist or the client, no, the succeeding client. Pag contaminated yung object, maaari po yung makaalat po sa susunod po na mga user. Okay? So that's the second one. The third one is the airborne or droplet, no? Pag sinabing airborne, 'di ba, yung nasa ere, no? Halimbawa, pagka ang iba sa atin ay mayroon pong tuberculosis, no? At napaubo ng malakas, no? Habang umuubo siya o bumabahing siya, ayan po. Or maybe even when that person is speaking, yan po kumakalat din po. Nag-airborne po yan eh. Pag ibig sabihin airborne nasa ere po yan. Unfortunately, pag nasa ere po yan, whether that's a droplet or whatever, pag nasa ere po, minsan po nakasteady lang po ng matagal, no? Hindi po yan nawawala agad, hindi po yan nadadala po ng well, of course kasi nasa loob ng spa facility, hindi po talaga nadadala ng malakas na hangin, no? So nandiyan po yan nasa ere waiting for someone to be victimized on. Kaya yun po yung tatlong paraan po ng transmission that we have to be careful about. Okay? Many therapists learn via observation, not formal training, and sanitation practice were rated as seldom. Okay. So dito po according sa ating footnote makita po tayo dito na sa Tacloban po mayroong pag-aaral na karamihan po sa mga therapist ay wala naman pong formal na training, no? I do not know if you agree with me. No, marami pong mga walang formal training at ang kanila namang pag tinanong mo naman yung mga manggagawa roon, sasabihin naman nila, ay wala namang ganong cases, no? So, which means, yun po yung dahilan na may malaking problema po yung ating pong local health government, no? Kasi local health, yes, the LGU. Kasi hindi mo masabi kasi yung contamination eh. Hindi mo masasabi kung kailan po magkakaroon po ng outbreak. And once it happens, once nagkaroon po ng outbreak, malakas po, maano po yan, no? Makagugulating ka lang po niya, no? At yun nga po, magkakaroon po ng malawakang contamination. Kaya ako personally, I always still believe in the saying that goes this way. Sabi po, prevention is better than cure, no? Kasi pagka hinintay mong magkaroon ng para kang parang reactive, no? Hintayin mo magkaroon ng contamination and then saka may complaint and whatever, then saka kakikilos, then it's too late already, no? Too late the hero na, no? Tulad ng sinasabi ng iba. Okay? Ngayon, when it comes to tools and implements protocol, okay? Pag sinabing tools and implements control, ito po yung mga ginagamit po natin, no? That must be cleaned. Definitely, sa atin po is as massage therapist, ang ating pong tool ay yung kamay, no? So kaya nga po sabi po dito, before and after, hands must be cleaned and disinfected before and after every use. So not only with the hands but even other tools that we use sa ating pong spa, no? Which is where there would be a possibility na magkaroon po ng contamination. Now, in the next part ng slide, may makikita po tayo the four-step process. Ano po yung four-step process ng ng paglilinis, no? When it comes to sanitation control or hygiene and sanitation control. Number one, washing. Through ang una sa lahat ay paghuhugas, no? Removing debris with soap and water, no? So kung kamay man natin po yan ay may mga dumi-dumi tayong nasagap somewhere, hugas ng kamay, iyan po yung paraan, isang mabisang paraan para maalis po yung mga dirt, no? Ang sumunod po ay ang pagre-rinse. Paano po yung sabi po ng rinse? Ito po yung pagbabanlaw, no? Which removes the soap residue at the same time yung dirt na maring kumapit po sa kamay, sa kuko, things like that. Yung pangatlo naman ay submerged, fully immersed in the waste registered disinfectant for the required contact time. No, so ito naman po ay patungkol sa gamit. Halimbawa, ano bang gamit na nagagamit po natin sa spa na kailangan po nating i-submerge? Sa masahe po, may kailan ba i-submerge? Yung hot stone naman, hindi naman kailangan, sa-submerge naman po siya, pero normally kasi mainit naman talaga siya po,
So, yan nga po ang pangatlong paraan po ng pagkontrol ng spread ng disease gamit po yung ating pong whatever it is that's available in the spa na ginagamit sa client ay yung pag-submerge, yung paglubog po, no? Ilulubog mo yan sa isang disinfectant that is according to the DOH. Pero yung nga po ang ating pong number one po na disinfectant na sinasabi yung 70% isopropyl alcohol. At yung pang-apat po ay yung storage niyan. Kailangan hindi siya basa, tuyo po siya at nakatago po siya sa isang sanitized container, no? So, ayan. At pinaka-rule po sa lahat po ng ito is there should be no sharing of tools, no? Among the therapist. Hindi po pwede po yung ginamit po niya na towel ay gagamitin mo din. Yung ginamit po niya na face towel naman ay ganun din. Wala pong sharing of anything, no? Kasi that is a big no-no. Pag nalaman ng DOH yan, ay tiyak yan ang DOH medyo maaalarma sila, no? Bawal po yun. Lalo na po yung sinasabi po natin na hindi po pwede po yung mag-recycle po tayo ng mga towels, no? Kasi yan po, mahirap po yan, delikado po yan, no? When I say recycle is sa buong buong araw, uh, okay, sa buong araw, meron po tayong meron pong iisa lang po yung linen, iisa lang po yung towel na ginagamit. So, that's a big no-no and it shouldn't happen. Okay, so the next one here is environmental surfaces. Ano po yung environmental surfaces? Kanina, nakita po natin about the tools, pero ito po yung paligid po, no, ng ating pong spa. Okay? So, ano po yung mga, sabi nga dito, high touch areas. You have the doorknobs, lockers, light switches, and the countertops. So, high touch areas. Ibig sabihin po ng high touch areas, ito po yung madalas na nagagalaw po at nahahawakan. Sandali po, ayusin ko na itong isang may matawag sa atin po dito. So, there you are. Frequency. Pag sinabi natin frequency, ito po yung kadalas, no? Wipe down with approved disinfectant after every client. So, yun po sinasabi po natin, no? To be strict about it, kailangan yung mga surface na mga yan, na mga pari makontaminate ay dapat frequent po yung paglilinis, no? Ang sumunod po yung porous surfaces. Ano po yung sinabi nating porous na surfaces? Ito po ay yung mga halimbawa yung wall na yari po sa mga pumice o yung mga ano yun, may mga butas-butas na yan o even yung kahoy, 'di ba? May mga ano po siya, may mga portion po 'yan na pwede pong pag ano po, pwede pong tirhan po ng mga vermin, no? So kailangan po 'yan linisin. At ang sabi po dito, these stone walls must be covered with plastic sheets to allow proper disinfection. So that's another method para malinisan po yung mga area na 'yon. But if you remember, looking back doon sa Presidential Decree 856 Chapter 13, particularly doon sa ano po sa sanitation method po na nandoon, ina-avoid po hangga't maaari yung mga porous materials, no? Kasi maaari pong pumasok po doon yung mga mikrobyo, maaari pumasok din po yung mga vermin, no? Yung mga kulisap. Okay? So, sabi nga dito, the learning nugget here is if it dries too fast, like 100% alcohol, then it fails, no? So, kailangan talaga na
gamitin natin yung 70% isopropyl alcohol sapagkat mas ano siya, mas mabisa, proven to proven to be effective when it comes to disinfection control. Okay? Now, what about the linis, the laundry and the waste, no? Sa mga yung ano, yung waste materials. So, pag when it comes to the linen, ito po yung cover natin sa ating mas stable, chains, sheets, robes and towel after every client. So every time magano kayo magka-client dapat pinapalitan po 'yan, no? Yan po yung ano po, yan po yung protocol po ng DOH. And pagka uh, yan, gamitan po talaga siya ng ano, ng disinfectant no habang nilalaban at meron po siyang ganung procedure na kailangan mainit at ano po, meron pong gamit po na disinfectant, okay? So ang sumunod pong storage, no? Pag ang linen ay gamit na, then kailangan ito ilagay sa isang lagayan, sa isang sisiglan at tatakpan, no? Do not take them out unnecessarily to prevent the spread of harmful microorganisms. So yun po yung paraan po nun. Tatakpan ano niyan, sisidlan na yan at wag nang galawin, no? You just open it the moment you put something into it and then you close it afterwards. Okay, ang sumunod po sa waste disposal, strictly segregate waste per RA 909,000 no? Ito yung ecological waste management. So segregation din po. Mahalaga po 'yon, no? Yung pagtatapon ng mga basura ay nakasegregate po 'yan. Okay? And dispose single-use PPE. Ito naman po ay patungkol sa gamit po ng ano personal protective equipment o PPE. Kailangan i-dispose. So, single use lang po, no, hindi pa pwedeng i-recycle po 'yan. Lalo tigit tulad sinabi natin hindi pwedeng i-share sa ibang manggagawa, no, to other people. Okay? Now, yeah, kanina nabanggit natin pagdating po sa TESDA, meron din po silang paraan po ng disinfection control, no? Pero hindi po siya as technical as the one that we can see sa DOH. No, kasi sa DOH, di ba? Strictly mayroong 70% isopropyl alcohol, kailangan maghugas ng kamay, and then yung mga porous materials na yan, kailangan takpan na maayos and things like those and so on and so forth, no? However, here sa TESDA naman, meron din po silang tinatawag na 5S. Actually, itong 5S na ito ay hango mula sa Japanese 5S, no? Kasi yung Japan po ang pinagmulan po ng ganitong pong prinsipyo ng pagmi-maintain ng kaayusan at kalinisan ng kapaligiran, no? So, ayan po. Ang sabi po ng TESDA, ito po yung integrate po natin, no? At maaaring bahagi din po na inspection, pero unfortunately I do not know when it comes to the LGU kung sinusunod din po nila ito, pero ito lang po yung mungkahi po ng TESDA when it comes to the maintenance of not only yung sense of orderliness but also yun nga po, no, para makaiwas po sa possible at probable na contamination ng mga harmful microorganisms. So first in the list is the word Siri. Ano po yung Siri? Ito po yung English word English translation po ng sort. Tama ba? Or baliktad na lang. Ito yung sort. In other words, ito po sa Japanese, ang tawag po niya Siri. Okay? Which means remove unnecessary items from work area. So, sa workplace natin, malinaw po na dapat makita po natin na wala pong mga bagay dyan na hindi po kinakailangan na anariyan sa ating pong spa. Halimbawa po, kailangan ba nandyan yung mga ano natin, mga power tools natin? No way, no? So kailangan alisin po 'yan. You have to put that somewhere else. The second one is set in order. Ito yung seaton, no? In Japanese, ang ibig sabihin pong seaton. Pag sinabing seaton, ito po yung sinasabi minsan na a place for everything and everything in its place. No, ibig sabihin po noon, i-arrange mo yung mga gamit mo at para for efficient use ay magkakaroon ka din ng label kung saan-saan mo sa kung saan-saan po ang dapat paglalagyan ng mga gamit natin, no? So for example, pagka ang ating pong towel ay mayroon pong separate po na lagayan po yan, and then you put the label somewhere there, no? And then ganun din po sa iba pang mga gamit, no? So putting everything in order. And the third one is shine o sizo.
siso. No? Hindi siso na yung sa playground. But shine meaning clean the workplace thoroughly, no? Ang kung yung mapapansin, ako na notice ko yan sa Japan, before they start their work, everyone cleans out their workplace. And more so after their work. Bago aalis, maglilinis uli yan, no? So, ganun po yung shine, no? Siso, ibig sabihin po nun, maglilinis po tayo before tayo magsimulang magtrabaho at pagkatapos ng trabaho, ganun din po, no? So, at ang pang-apat, okay, the fourth one is standardized, no? Ano po ibig sabihin ng standardized? Sikitsu, no? Ano ibig sabihin po noon? Ibig sabihin po noon, meron kang checklist, no? Meron kang parang ano yon, guide mo kung ano ba kailangan ba linisan, kailangan palitan, kailangan ba suriin, at meron pong authentication kung nagawa na, no, nalinis na, no? So you have to come out with a standard that everybody follows. So whoever will be assigned, halimbawa assign po dyan sa ganyang gawain, alam niya na po yung kanyang gagawin. Hindi na po siya kailangang i-orient because alam niya na po yung sistema. Mayroon pong standard procedure na ginagawa to make sure that everything is in order. Okay? At yung panghuli, number 5 is sustain. The Japanese translation for that is shitsuki, no? Which means to train staff to maintain standards daily. No, so ibig sabihin, no, you pass the learning to other people, especially for those who are coming in sa ating pong spa. Yan po, no? So, mahalaga po yung 5S na yan na masunod po ng masusi, no? So, although what we're saying here, hindi naman talaga siya required, but this is highly recommended and highly strongly urge na i-implement ng bawat spa establishment. Okay? So let's look at the case study. We have one case study here, the impacts incident. That's what I mentioned earlier on. Ano po yung scenario? Yun, sabi nga po, yung kauna-unahang impacts patient ay pumunta po sa isang spa, no, sa Quezon City, at tulad nga po noon at nung napag-alaman na monitor kasi ng ating pamahalaan, and then nung nalaman ng pamahalaan na yung spa na ito ay pinuntahan po ng client na yan na impacts patient, ayun po sinara po agad yung spa establishment. And then nagkaroon po ng masusi investigation at like what we have said kanina, and it was found out na wala pa ng mga kaukulang mga tawag yung licenses and clearances, kaya pinasara po talaga. However, 28 people were said to have been placed under 21-day quarantine. So kawawa naman po yung mga tao na yun, no? Kasi yun nga po, no? Kasi highly contagious po yung impacts, no? So yung nga po, the mere entry in one place, talagang the whole place becomes contaminated. Okay? So here the discussion is, if you were the owner, what steps would you have taken to prevent this closure and protect your clients? So yun yung tanong. If you were kung ikaw yung may-ari ng spa, ano ba yung pwede mo dapat mong ginawa para maiwasan po yung ganitong uring pangyayari? Okay? So I think we still have time. Alanganin na po, ano po? It's almost 1 o'clock. Anyway, so ano na lang po yun, it's something for you to think about. Kung kayo po ang spa owner, ano ba yung pwede nyong ginawa, no, para hindi po nangyari ito? Kasi unfortunately, maybe hindi lang natin alam, no, but I think what the LGU of Quezon City did, probably pinasara talaga yung spa establishment na yan, no? Hindi lang po because of the contamination, kung hindi po dahil kakulangan po ng necessary na mga permits. Okay? So we still have another one here, another case. Ang senaryo po ay ayon po sa pag-aaral po ng sa Tacloban Spa, ay it was found out na yung mga therapists ay on the job. Ibig sabihin po noon, they were hired, parang parang on call, no? And wala po silang formal training, wala pong formal sanitation training, and yung mga gawain katulad sterilization, waste disposal were seldom performed, if ever na piniform po nila. So ang tanong natin po dito, what do you think is the formal training, or why do you think is formal training
avoided, no, in some small spas. Ano ba sa tingin mo, bakit walang formal training? Bakit kara-karaka lang nagkumukuha ng mga tao? Minsan nga po malungkot nga eh, nagpa-pirate pa ng ibang ano, ng ibang mga therapist. Pero okay lang po yung mga ibang nababalitaan ko, eh, yung mga may-ari nag-uusap naman, no, pasahan sila ng mga tao po nila. Pero ang malungkot lang kung walang permission coming from the spa owner, and then agaran mo lang ipo-pull out yung isang therapist ng isang spa, that's going to be unethical. Hindi pwede po yan. Okay? Ayan. So, test the certification and continuous refresh seminars are essential to meet the sanitation code requirements. I think there's an error here. Hindi lang po TESDA kung hindi yung DOH license, no? Kasi lalo na yung mga LGU, mayroon pong sanitary permit. May mga inspections po sila with regards to the sanitation. Okay? So, yeah, we don't have to discuss the third case. And ayan po. Yan, let's proceed sa pinaka-summary po natin as a conclusion for our lesson for today. Ano po yung 7-step sanitation checklist? You have this guide here, no? You may take note of this, or maybe kunan niyo po ng screenshot, okay? Number 1 is secure permits and sanitary permits, which means sanitary permit, mayor's permit, and DOS registration. DOS registration simply means ito po yung certificate of registration, no? Ito po yung lisensya. Pangalawa, health cards visible on uniforms. So kailangan po mayroon pong health card yung mga manggagawa, but again, like what I said, depende yan sa LGU. Some LGUs do not really mind people not having this, no? Pero like Quezon City, kailangan po yung health card na yan. Pangatlo, hygiene, hand hygiene, ang tawag nun, control, no? Ang tawag po nun ay yung gamit po ng hygienic practice sa kamay, no? Using the soap and water. And it's not plus, no? It should be and or 70% isopropyl alcohol before and after any massage session. Pang-apat, clean first, no? Ibig sabihin po no, maglilinis muna bago mag-disinfect, no? So ano po yung panglinis natin, no? Katulad sinabi po natin kanina, pwede namang sabon, pwede namang other materials panglinis, and then bago mo siya i-disinfect using your alcohol or other means. Okay, so yung pang-lima, disinfect, which means disinfections through the use of immersion, no? I-immerse mo yung mga gamit na maaring may contamination, and then pupunasan mo afterwards, and then you put it in a dry place na hindi po siya magkaroon po ng contamination. Pang-anim, yung linen kailangan palitan madalas, no? Huwag nating antayin po ng matagal na matagal at marami ng client ang gumamit. Kailangan pong palitan na madalas. And then when you need to wash it, you need to wash it with the hot material, no? Hot water, I suppose, no? So yun po yung procedure po niyan. At yung pampito, you have to train your staff. You have to invest in training para sa kanilang magkaroon sila ng competencies and then 5S principles, no? But who would do this, no? Siyempre, according doon sa ating pagsasanay, yung LMT po, siya po pwedeng mag-handle po ng ganitong training. And of course, ito na sinabi din po, pwede naman po yung TESDA. Ang TESDA naman may karampatan training po siya, and probably in-implement din po nila yung tinatawag natin kaninang 5S principles. Okay? So I think that ends our presentation for today, and if you have questions or clarification, I am willing to take in your questions before we end our session for today. No, it's almost 1 o'clock in the afternoon. Sige po, pwede niyong i-type yung inyong questions sa chat box, or pwede niyo naman erase. Sabihin po verbally yung inyo pong question or clarification. Ayan. Okay? So, I think it's clear already, malinaw naman po yung ating discussion, at self-explanatory naman po siya sa
sa bawat isa sa atin. Okay? Basta tanda lang po natin, ito po yung mga pamantayan na mahalaga pong tingnan po natin, and we have to be aware. And of course, like what we have said kanina, mahalaga na we comply with the LGU rules and regulations when it comes to sanitation and hygiene, sa hygiene and sanitation mechanisms. No? So mahalaga po yun kasi po tulad sinasabi po natin para makaiwas po tayo ng mga bagay na pagsisihan po natin later on kapag hindi po tayo nag-comply, lalo na pa mahigit patungkol doon sa kaayusan at kalinisan po ng ating po mga spa. Okay, so that concludes our session for today. When it tuloy sinabi natin ang ating discussion about hygiene and sanitation in vis-a-vis dito sa ating local government units, kung kayo man ay nasa city, yung LGU nyo po ay nasa nasa syudad o ito po ay nasa munisipyo. Okay, so maraming salamat and see you again next Saturday. God bless and bye for now.